Hi guys, welcome to my channel. Please don't forget to like and subscribe for more updates. Ito na ang inaabangan mong Too Good To Be True Episode 62 Recap. Nang madala na si Lolo Sir sa ospital ay sobrang nag-aalala si Badong at Tino. Samantala nalaman ni Helena na na-stroke ang kanyang kuya kaya nalaman ito ng mga board of directors. May nalalaman pang paiyak-iyak si Helena at pinapakita niya talagang nag-aalala siya sa kanyang kuya. Pinagtatalunan naman ng mga board of directors kung sino ang bagong papalit as a chairman dahil kailangan na nilang kumilos dahil mawawala ang kanilang investors. Kaya pagdadrama naman ni Helena na kailangan siya ng kanyang kuya kaya ito ay umalis para puntahan si Lolo Sir sa ospital. Nang makasakay na si Helena ay tinigil niya na ang kanyang pag-iyak at bigla siyang natutuwa sa nangyari. Pakitang tao talaga itong si Helena. Samantala, patuloy pa ring binabantayan ni Tox at Red si Ice at habang nasa computer shop ang dalawa ay nakita ni Tox ang mattress at bag ni Ice. Naalala naman ni Tox na ang bag na yon ay kay Ice kaya unti-unti na siyang naniniwala na nambababae talaga si Ice. Gayunpaman, sinabi naman ni Ali kila Tino, Badong at Eloy na nagka-ischemic stroke si Lolo Sir. At kailangan siyang i-CT scan para makita kung may bumara sa utak ni Lolo Sir at siya ay under observation pa. Kaya nakisuyo si Ali kay Badong na magdala ng mga gamit ni Lolo Sir. Nang papaalis na sila Eloy ay nakita niya si Ali at sobrang nag-aalala ito kay Lolo Sir. Dahil nag-aalala din si Eloy kay Ali, siya ay bumili ng tubig at inabot niya kay Ali. Umupo si Eloy sa tabi ni Ali at habang si Ali naman ay iyak ng iyak, kaya doon ay kino-comfort naman siya ni Eloy. Sinabi ni Eloy kay Ali na baka mag-collapse na naman siya at baka dalawa pa sila ni Lolo Sir ang aalagaan niya. Dagdag pa ni Eloy na magiging okay din naman si Lolo Sir. Sa kabilang banda naman ay hinahalughog ni Jill ang mga gamit ni Ali para malaman kung ano ang sakit ni Lolo Sir. Dahil wala namang nakita si Jill, ang plano ni Helena at Attorney Evangelista na nakawin ang medical records ni Lolo Sir para tuluyan ng malaman kung ano ba talaga ang sakit niya. Samantala, pumasok naman si Eloy sa kwarto kung saan nakakonfine si Lolo Sir at naalala niya ang pagtatalo nilang dalawa. Nang pumasok naman si Ali ay nakita niya kung gaano nag-aalala si Eloy kay Lolo Sir. Sinabi ni Ali kay Eloy na huwag niyang sisihin ang sarili niya sa nangyari kay Lolo Sir dahil wala namang may gusto sa nangyari. Dagdag pa niya na si Hana ang iniisip ni Lolo Sir nang mag-away sila, kaya tanong ni Eloy kay Ali kung may nabanggit ba si Lolo Sir tungkol kay Hana. Sinabi naman ni Ali na unang mabanggit ni Lolo Sir si Hana ay masayang-masaya ito. Dagdag pa ni Ali na kung sino man si Hana ay mahal ito ni Lolo Sir at mahalaga ito sa kanya. Dahil kung hindi mahal ni Lolo Sir si Hana ay hindi ito maaapektuhan. Naalala naman ni Eloy ang sinabi ni Lola Heart niya na parang nagmamahal na siya dahil pinoprotektahan niya si Ali. At doon ay tuluyan nang nagpaalam si Eloy. Sa kabilang banda naman, naglagay ng facial mask si Margie at nagpaalam na magpapaload si Pat nang biglang dumating si Cap. Kaya si Margie ay hindi alam ang gagawin dahil naka-facial mask siya, kaya nagmamadali niya itong tanggalin. Nang nakapasok na si Pat at si Cap ay nasabi niya sa kanyang mama na bakit nawala ang facial mask niya. Sinabi ni Margie na kanina pa yon kaya inalis niya na at pinalabas niya si Pat para makapag-load na ito. Nang tinanong naman ni Margie na kung ano ang meron at napadaan si Cap, binigay ni Cap ang listahan ng mga pulis sa presinto kaya tanong ni Margie na sana ay tinext na lang siya ni Cap dahil alam niyang busy-busy ito at ganun din siya. Nasabi naman ni Cap na gusto niyang makita si Margie at kinilig naman si Margie pero biglang sinabi ni Cap na meron din siyang ikukonsulta tungkol kay Fred kaya si Margie ay dismayado. Nagpaparinig naman si Margie kay Cap at pinayuhan niya ito na intindi na lang si Fred dahil relate ito sa kalagayan ni Fred. At kinumpara ni Margie ang nangyari sa kanya at dagdag pa niya na kung gusto niyang makuha ang tiwala ni Fred ay dapat niya itong pagtrabahuhan. Nang magpapaalam na si Cap na aalis na siya,
Bigla niyang sinabi kay Margie na maingay sa presinto at gusto niyang makisabay sa pag-aaral ni Margie. Bigla namang sinabi ni Margie na sagot niya na ang kape. Gayunpaman, nang pauwi na si Eloy ay nakasalubong naman niya si Helena. Sinabi ni Helena kay Eloy na hindi lang driver ang tingin sa kanya ni Lolo Sir dahil tinatrato siya bilang pamilya. Sagot naman ni Eloy na basta pakitaan siya ng kabaitan ay sinusuklian niya ito. Dagdag naman ni Helena na kung tinatrato ni Lolo Sir na kapamilya si Eloy, ay ganon din siya at tatratuhin niyang kapamilya si Eloy at handa siyang tumulong kung may kailangan nito. Samantala, nagpasalamat naman si Helena kay Doc Lisa sa pagsisave ng life ng kanyang kuya. Sinabi ni Doc Lisa na buti na lang ay maagap si Ali dahil kung madelay ng konti ang pagdala kay Lolo Sir ay mas malaki pa ang problema. Kaya tanong ni Helena kila Doc kung ano ang komplikasyon. Kaya sagot ng isang doktor na mas kabisado ni Doc Lisa ang history ni Lolo Sir. Kaya nalaman ni Helena na si Doc Lisa ang doktor ni Lolo Sir. Samantala, tinawagan naman ni Ali si Jill at tinanong kung bakit niya sinabi kay Helena ang nangyari kay Lolo Sir. Sinabi naman ni Jill na hindi siya pwedeng magsinungaling sa kanyang mga boss. Kaya sinabi naman ni Ali na ang boss nila ay si Lolo Sir at mas dapat na protektahan siya. Sagot naman ni Jill na hindi siya mag-a-apologize dahil may right naman na malaman ni Helena dahil siya ay kapatid. Kaya sinabi ni Ali na sa susunod ay limitahan na ang nakakaalam para na rin kay Lolo Sir. Samantala, nakikinig naman sila Tino, Gemma at Chab sa usapan nila Jill. Kaya nang makita niya ang tatlo ay sinabihan niyang kung next time may magsusumbong kay Badong at Ali ay hindi niya dapat ito mahuhuli. Gayunpaman, dahil mainit naman ang ulo ni Fred, biniro siya ng kasamahan niya sa kulungan na mas nauna pang lumaya ang kanyang anak. Kaya sinabi ni Fred na kung hindi siya sinabotahe ay hindi mababaon sa utang na loob si Eloy at doon ay nagkagulo na dahil nakipag-away si Fred. Samantala, dahil nalaman na ni Helena na si Doc Lisa ang doktor ni Lolo Sir, inutusan ni Helena ang assistant ni Doc Lisa na hanapin ang file ni Lolo Sir para malaman ang patient medical record nito. Tuluyan na nga bang malalaman ni Helena ang totoong sakit ni Lolo Sir? At mas lalo pa bang matatagalan sa paglaya si Fred dahil sa gulong nangyari? Yan ang aabangan natin sa susunod na episode. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Cause I wanna be certain we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? You want it for us, even though you don't wanna say it. You've been saying it softly, with no words. You whisper with your eyes. I'm waiting for you, just waiting for you to give it enough. No, I'm begging for you, just waiting for you to show me your love, baby. Cause I wanna
wanna be certain we don't have to be lonely, we don't have to be hurting, cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I've waited till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? Don't you feel the same? Cause I wanna be certain we don't need to be lonely, we don't have to be hurting, cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. Some say I've waited till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? Don't you? Don't you? Yeah. We don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a sun ray, we know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? What a long night, the week was dragging by. I deserve a morning for myself and I. I'm proud of my work, I turned it around. Burning the fuse, I don't wanna burn out. Gotta stay mindful.